Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan ninyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc, at 104.7 sa Tacloban. Siyempre mga kapatid, bukod po sa radyo, napapanood nyo na rin kami sa True TV Channel 19 at maging sa Facebook at YouTube. I-search lamang po ang True Network PH. Yan ha, so marami kayong options para mapakinggan at mapanood niyo po kami ngayong hapon na ito. Pero syempre, hindi 100% yung happiness natin no? Dahil sa mga naranasan natin, especially simula po nitong Oktubre dahil sunod-sunod po yung rumagasang bagyo na na-experience natin dito sa Pilipinas. Kaya ang tanong nga po namin sa inyo, isa ka ba doon sa mga apektado? Kung naapektuhan ka, kamusta naman yung inyong sitwasyon dyan sa inyong lugar? Sa panahon po kasing ito, maaari naman tayo na lumapit sa ilang ahensya ng pamahalaan. Lalo na nauunawaan naman natin na bihira na mangyari na 6 na sunod-sunod na bagyo yung na-experience natin simula po nitong Oktubre hanggang Nobyembre. Hindi biro yan, lalo't yung tinutumbok ng bagyo, mukhang pare-parehong mga probinsya. Doon sa northern part of Luzon at saka dito sa Bicol, pinakang napuruhan talaga. Although, syempre, hindi naman natin nakakalimutan yung ating mga kababayan dyan sa Aurora at Quezon na naapektuhan din ng pinakahuling bagyo, yung bagyong Pepito. Abay, di naman biro yung hangin na na-experience natin dyan at yung buhos ng ulan. So, mga kapatid, dahil nga po hindi biro itong naranasan natin sa nakalipas na 6 na sunod-sunod na bagyo, nito lamang pong nakalipas na 2 buwan, hindi kailangan din naman ng tulong ng ating mga kababayan. Hindi po natin ikinakailayan. Kaya nga po may mga efforts from different sectors, not just government agencies, but private sectors as well. Pero kung kayo po nangangailangan pa ng additional na assistance, pwede rin po kayong lumapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, not just for ayuda or for donation, especially kung kailangan nyo po ng additional financial assistance or kahit yung mga loan. At isa nga po ang Pag-ibig Fund na nakakapagbigay po ng calamity loan para po dun sa mga naapektuhan ng kalamidad. At nariyan din po ang Department of Labor and Employment para naman po sa trabaho at livelihood assistance. So aalamin po natin maya-maya lang kung paano makaka-avail nun pong mga nasabi natin na calamity loan at yun pong assistance para naman sa livelihood o kabuhayan. Kaya tutok lamang po sa programa dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day, mga kapatid, para sa mga nasalanta, anong trabaho o negosyo ang gusto mo? Kung kayo po merong gustong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live streams. At naku mga kapatid, mananalo ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento na mababasa namin mamaya dyan sa ating live stream. So ang kailangan nyo lamang pong gawin, sagutin nyo po ang ating question of the day. Yung tinanong ko kanina na ano ba yung gusto mong trabaho ngayong kasagsagan ng o kakatapos lamang ng bagyo. At nako, dapat naka-public at i-share ninyo yung ating streaming. Pero syempre, dapat naka-public yung inyong account kasi para makita namin na talagang na-i-share ninyo. At kung meron po kayong nais idulog, tumawag lang kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Ayan. So, babasahin po namin isa-isa ang inyong mga komento at pwede po kayong manalo ng 500 pesos. So, simulan na natin mga kapatid ang ating talakayan tungkol sa calamity loan. Nasa linya na po ng ating telepono si Ms. Jap Delmo, Department Manager ng Public and Media Affairs ng Pag-ibig Fund. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Jap.
Hi, Miss Maricel. Good afternoon po sa lahat po ng napakinig ng Sagot Kita. Sagot din po kayo ng inyong pag-ibig fund. Nako, Miss Jap, maraming salamat naman kung ganun, no? Kasi alam mo, ang daming mga kababayan natin yung affected talaga dito sa mga nagdaang bagyo. Hopefully, hindi ka naman naapektuhan. Ano, Miss Jap? Fortunately, ma'am, hindi naman po. Pero syempre, ay ang ating po probinsya, ako po ay taga Mindoro, laking Mindoro po ako. So medyo po dinaanan ng bagyo, pero fortunately po ay hindi naman po talaga na kumbaga nabaha. Napuruhan. No? Salamat naman po. Opo, hindi naman napuruhan. Tama po kayo. Ayun. At ang importante, okay yung mga mahal natin sa buhay. Ano po? Although, hindi naman natin talaga maseset aside yung fact na marami yung mga kababayan natin yung hindi pinalad pagdating po sa pagragasa ng bagyo. So, kaya yun po. Talagang sunod-sunod. Opo, sunod-sunod ang bagyo, no, ngayong taon. Yun nga, Miss Jap. Pambihira to, no? Hindi siya yung kadalasang na-experience natin na pagkatapos ng isang bagyo, pahinga na, okay na, recover na. This time, it's not. Sunod-sunod, 6. Kaya nga, Miss Jap, kailangan po namin yung tulong ninyo para po mas maintindihan ng mga kababayan natin ano ba yung pwedeng gawin para maka-avail nitong tinatawag natin na calamity fund. I mean, calamity loan. Yan, una po sa lahat. Yes, ma'am. Miss Jap, ano ba yung o sino-sino ba yung pwedeng mag-avail nitong calamity loan na tinatawag natin? Okay. Ma'am, bago ko po sagutin yan, mas papalawikin ko lang po ang ating pong explanation. No? Hindi lang po calamity loan ang pwedeng ibigay na tulong ng pag-ibig fund. Bukod po sa calamity loan, kung saan po ang mga po pwede po mag-apply, ay kung yung pong mga members natin na nakatira o kaya ay nagtatrabaho sa mga lugar na nag-declare po ng state of calamity. Bukod po doon, ma'am, ay meron din po tayong insurance para naman doon sa mga halimbawa ang property mo, ma'am, ay naka-loan sa pag-ibig fund at ang property mo po ay nabiktima rin o kaya ay nasira o na-damage po due to the typhoon. Pwede po kayong mag-claim ng insurance. Papakita lang niyo po yung proof po din, no, na mga pictures po na talagang nasa lantarin po yung inyong property. At meron po tayong 1-month housing loan payment moratorium. Okay. Para naman po ito doon sa may mga existing housing loan po sa Pag-ibig Fund, pwede po kayong magpahingas ng isang buwan. No? May 1-month moratorium po tayo para naman po makadagdag tulong po doon sa mga nasa lanta po ng bagyo. Doon naman po sa question nyo na ano po ba yung qualification bukod doon sa nakatira ka o kaya nagtatrabaho ka sa lugar na nag-declare ng state of calamity, no? So, kailangan, ma'am, ikaw po ay active member. So, ibig sabihin po ng active member ay for the last 6 months, meron ka pong payment. Ayun po. Okay. Tapos po, ang payment mo, ma'am, ay dapat hindi bababa na at least 24 months contribution. Ayan. Okay. Ayun. So, yun lang naman po. At kailangan lang ng proof of income and ID. Good to go na po kayo to file your ayun nga sana yung isusunod ko itatanong, ma'am. Pakiulit nga po, ano po yung kailangan nilang i-present sa Pag-ibig para po maka-avail sila ng calamity loan? Ma'am, kailangan po ng ID, pero kung halimbawa po talagang pati ang ID ay nabaha at hindi maisabit, no, pwede po kayong kumuha ng certificate from your barangay. Just proof po na ikaw ay doon nakatira o kaya ay doon ka nagtatrabaho. Ayun. So ayun po. Hindi naman kailangan na kumpleto yung detalye nila like yung Pag-ibig number nila kasi malalaman na naman yun once na nagpunta sila dun sa pinakamalapit na office ng Pag-ibig. Yes, ma'am. But bukod po doon ay pwede po kayo mag-file online. So hindi na po kailangan pumunta ng aming mga branches. Online po ay may option po kayo to file your calamity loan po. So kailangan lang po, syempre dapat alam mo po yung Pag-ibig membership ID, no? Ilalagin mo lang po yun. At maganda po kung meron po kayo nung tinatawag nating loyalty card plus para po yung loan proceeds ng inyong calamity loan ay doon niya po namin i-remit. So, diretso withdrawal nyo na po yun kasi meron ka ng hawak na ATM. I see. Mas mabilis. So, halimbawa, ma'am, kaya naman nila na mag-apply through online. Gaano katagal usually yung process before nila makuha yung approved loan?
kaya po natin yan, ma'am, ng less than 3 days. Basta po kompleto po ang ating mga dokumento at maayos po ang records ng ating member. I see. So kapag naman nagpunta sila sa mga offices para personally mag-apply, ganun din? Mga 3 days din Yes, ma'am. kaya? Opo, ganun din po. Yes, ma'am. Pero, mas madali. Yes, ma'am. Sige po. sige po, go ahead, ma'am. Mas madali kung? Mas madali po sana kung meron po tayong loyalty card plus para hindi ka na po babalik naman para to claim your your loan. Hindi na po kayo maaabala. Pero kung wala kang loyalty card, paano maibibigay sa'yo yung approved loan? Ma'am, pwede nyo pong i-deposit po yun sa inyong account. So, pwede naman po yun. Or pwede nyo pong i-issuehan po kayo ng cheque para po sa inyong calamity loan. Kasi ang iniisip ko, paano yung mga hindi masyadong cheque, hindi masyadong techie, di ba? Tapos yung hindi masyadong magagaling sa mga cards, so may option naman pala na mag-cheque. Pero paano po kung halimbawa, paano malalaman kung gaano kalaki yung approved loan? Hanggang magkano po ba yung pwede nilang makuha? Ma'am, ang ating pong calamity loan, katulad po ng ating short-term loan po, may isa pa po tayo yung ating pong multi-purpose loan. Ang loanable amount po dito ay 80% of your regular savings. So for example po, kayo ay nakaipon na ng, let's say, 20,000 po sa inyong regular savings. So 80% po nun ay pwede nyo pong mahiram bilang calamity loan nyo po. At meron po itong 5.95 interest rate po na para po sa calamity loan. Ito na po ang pinakamababa sa merkado, ma'am. 5.95% na interest na gaano po nila katagal babayaran? You have an option, ma'am. Pwede po itong 2 years. Pwede rin po itong 3 years. At meron po itong grace period, ma'am. So kung gusto mo pong i-avail yung grace period, pwede po na after 3 months mo pa po babayaran. So on your 4th month, after approve ang inyong loan, dun pa lang po mag-start ang inyong payment for your calamity loan. Ano yun, ma'am? Automatic ba siya na deducted sa salary kapag mga calamity loan? Ma'am, ano po, you have an option po via salary deduction po. Kung gusto mo naman po ay babayaran mo siya through over-the-counter o kaya naman po kapag halimbawa meron ka pong account na virtual Pag-ibig Fund account, bubuksan nyo lang po yung website natin sa Pag-ibig at pwede ka na pong magbayad doon through our collecting partners po o pwede pong GCash, pwede pong credit card, pwede na po online ang payment ninyo. Pero of course, para hindi po na kayo maabala, we also encourage po na salary deduction. Oo nga naman, para mas madali na, automatic na. Pero usually, ma'am, kapag halimbawa nag-a-apply ka ng calamity loan, ano yung record ng Pag-ibig? Meron bang nare-reject dito? I mean, ilang percentage yung approval or yung chances na ma-approve yung nag-a-apply? Ang minsan po, ma'am, ay na-reject po or na-decline tayo kapag halimbawa ay hindi na po enough yung pong naiwan mo na savings. Halimbawa po ay ikaw ay kaka-loan din lang, nag-short-term loan ka rin po. So hindi po kaagad-agad ka pa pwede agad mag-loan ng calamity loan naman po. So yun po yung usual natin na dahilan kung bakit hindi pa po pwede o kaya naman po ay kulang pa ang hulog ng ating miyembro, hindi pa po enough for the member po to qualify for the availment po of the calamity loan. So far, ma'am, itong recent typhoon na na-experience natin, gaano na kadami yung mga nag-apply o meron na bang nagsimulang mag-apply? Gaano na rin po kadami yung ating na-approve kung meron po kayong hawak na datos? Alam mo, ma'am, dahil siguro napakarami ng bagyo natin ngayong taon, so nakapag-release na po ang pondo ang Pag-ibig Fund ng 6.6 billion calamity loan fund from January po to October. Ang ating pong beneficiaries dito ay about 508,000 na po na mga miyembro. Opo. So, gano'n na po kadami, Ang pinakamadami po namin ay noon pong Karina. Ayan. Marami po talagang nag-avail ng panahon ni Karina. Sumunod si Christine. Ayan, si Bagyong Christine. Ito
ito pong mga nakaraan, si Leon, sino pa ba? Si Marte, Si Ophel. Pepito. Wala pa po yes. Oo. Po masyado yan, ma'am. Most likely kasi po kakahiram din lang po ng ating mga miyembro po nung nakaraang mga bagyo. So hindi pa naman po kaagad-agad pwede mag-renew, no? It will take 6 months po ulit bago tayo makapag-renew ng short-term loan po natin. Okay. Pero ma'am, sabi nga ninyo hindi lang calamity loan yung ino-offer ng Pag-ibig Fund. May nabanggit po kayo kanina na insurance. Pwede pong pakihimay-himay itong insurance na ito. Ano po yung magiging coverage nito kapag ito yung inaplayan nila? Sino ang qualified? Okay. Meron po itong form lang na you have to fill out po for the housing loan insurance claim. You will submit po your report of loss. So indicate mo lang po doon ano po ang naging damage nito to your property. And then please also include po photo as proof po doon sa mga nasira po sa inyong property. And then the insurance company po will assess. So subject to approval po ito, ma'am. Yes, ma'am. Hindi naman kailangan na totally damaged. Kahit partially damaged, nako-consider sila. Yes, ma'am. Partially damaged po, pwede po iyan. Sana naman partially damaged lang po. Ano, ma'am, para repair lang po ang kailangan. So, pero yan po ay pwede nating ma-claim sa housing loan insurance po. Yes, ma'am. Meron po tayong caller ngayong hapon, pero bago ko tawagin yung ating caller, pahabol lamang, kailangan din ba under state of calamity yung lugar na mag-a-apply na residente para doon sa ating insurance? That's correct, ma'am. That's one of the requirements po. Yes po, ma'am. Okay. Sige, ma'am, bibigyang daan ko muna yung ating caller na si Ali mula sa Marikina. Meron po siyang question tungkol po sa inyo. Ali, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po. Oo. Sige, Ali, go ahead. Teka lang. Mukhang nag-feedback yung audio ng radyo. Ali, paki-off muna yung audio para magkaintindihan tayo ng maayos, ha? So, Ali, sige, go ahead. Naririnig ka ni Miss Jap mula sa Pag-ibig. Ano yung question mo? Hello po, Miss Jap. Kasi po, self-employed po ako. Medyo hindi po to ganun ka-related sa calamity loan. Pero self-employed po kasi ako and na-mention niyo po kanina na kailangan 6 months or within 6 months po nakapaghulog para maging active member. So, this year po kasi, nung April, naghulog po, every month po, 500 yung hinuhulog ko sa Pag-ibig ko. And then, naghulog po ako ng isang bagsakan for 9 months. Pero, nag-reflect po kasi siya doon sa Pag-ibig app ko na April lang po ako naghulog. Pero marami sa parang automatic namang dinivide ni Pag-ibig app into 9. Although, hindi po naka-indicate na per month yung binayad ko. Ang nakalagay lang is puro April siya. So, worried lang po ako na baka mag-inactive siya kasi parang ang goal ko nga po sana is hulugan siya ng 1 year. Pero yung nag-reflect po sa app is April lang. Paano po kaya? Miss Jap? Miss Ali, I listen po, no, na narinig po ang kanyang katanungan about her regular savings po, no, ang contribution niya sa Pag-ibig Fund. Miss Ali, po pwede naman po iyon, yung inyo pong situation, pwede po yon na isang bagsakan ang payment nyo. Opo. Ano naman po yun, i-check po natin sa records nyo. Kasi most likely po, per month nyo naman po na-indicate doon, no? Hindi naman siya, hindi mo naman siya nilagay na parang tipong upgraded saving siya na isang buo para sa isang buwan. You said that's for the whole month of 9 months po, no? Yung tumakbo na binayaran nyo. So, pwede po yun, kung kukulangin pa po na, as sabi ko nga po kanina, yung requirement is 24 months, no? You can pay po ng one time. Pwede naman po iyon. So, and yung question nyo po about being an active member po, you're an active member po so long as you have one payment within the last 6 months po.
So kahit isa lang po doon sa last 6 months mo, ikaw po ay considered active member ng Pag-ibig Fund. Mhm. Sorry po, follow up lang. Kasi sa app po kasi ako nagbayad. Parang hindi po kasi naka-indicate kung from when to when ka magbabayad. Parang ang nilagay ko po noon, April po ako nagbayad, I still have 9 months para mabayaran ko yung hanggang December. Kaya po, parang naglagay ako ng month ng bayad hanggang December. Pero, ayun nga po yung worry ko. Lumalabas po sa app na ang last kong bayad ay April. So, paano po yun? Di hindi po ako makakount as active since April po yung last kong bayad. Sige, Miss Ali, offline po siguro, I can get your details para we can check po your records. No? I-verify lang po natin kung ano po yung considered last payment nyo for your regular fee. Siguro, Miss Ali, pwede mo ring ibigay yung detalye sa ating staff para kung may maibigay na additional information si Miss Jap tungkol dun sa sitwasyon mo, maipaubot din namin sa'yo. Alright. Sige po. Okay, sige. Maraming salamat po. sa iyo. Good afternoon po. Okay, salamat. Yan po si Ali ng Marikina. Okay, meron pa tayong question from SOCMED, Miss Jap. Pero ipa-follow up ko muna yung tungkol sa sinasabi mong housing loan kanina na merong moratorium for 1 month. So, paano Yes, ma'am. yung Pag-ibig member na affected ng bagyo, paano siya makakasama dito sa moratorium na ito? Okay, so hindi po lahat ay willing mag-moratorium, no? Kaya naman meron po kasi mga members na nagtatanong, bakit hindi niyo na lang putting iyan na automatic moratorium, no? Kasi po ma'am, pag nag-moratorium tayo, ay hahaba po ng 1 buwan pa yung loan term mo sa Pag-ibig Fund. Kasi essentially po, it extends your loan term. Yeah. So hindi po lahat ng members are willing to do that. So meron po lang kayong application form. Ito naman po ay makikita nyo sa ating website. You fill out the form po. You have until the end of the year, December 31, para pag-isipan if you want to avail of the moratorium. At kung kayo po ay kasama doon sa mga nabiktima po ng bagyo and you feel that you need to avail of the moratorium, pwede po kayong mag-avail. 1 buwan po ito na moratorium o pahinga para sa pagbabayad po ng ating housing loan. Yon. So, ibig sabihin nito, Miss Jap, 1 buwan na papayagan sila na hindi muna makapagbayad ng utang nila sa Pag-ibig, yung kanilang housing loan, pero walang patong na interes yun kahit pinagpaliban nila yung 1 buwan. That is correct po, Opo. mga Rosette. But at the same time, kumbaga iniusog mo lang ng bahagya yung iyong housing loan. So madadagdagan ng 1 buwan din yung kanilang pagkakautang sa Pag-ibig. Tama po kayo. Okay. Yes, ma'am. Tama po kayo. Ayun. Okay. So malinaw po yan, Miss Jap. Bibigyang daan ko muna yung ilang question ng ating mga netizens. Ang sabi po ni Pepe Moreno, tanong niya, pwede po bang maka-avail ng calamity loan kahit may existing na housing loan? Pwede po ba yun? Yes, ma'am. Magkaiba naman po yung housing loan po, calamity, sa ating po short-term loan. Ang short-term loan po, ma'am, is kasama po dyan yung calamity loan, is your loan against your savings. So, ibig sabihin po, kung magkano yung savings mo, 80% of that, pwede niyo po yung mahiram. Samantala po, yung inyong pong housing loan, actually, ma'am, napakalaki po na pwede niyo mahiram. Up to 6 million po ito, so pwede niyo pong mahiram para po sa inyong housing loan. So, yes, the answer po to your question, kung meron po kayong existing na housing loan and you still want to avail of calamity loan or short-term loan, po pwede po as long as hindi po tayo delayed sa payment ng ating housing loan. So yun lang po. Dapat po ay updated din tayo ng payment. Pero Miss Jap, pwede bang pagsabayin na halimbawa gusto niyang mag-avail ng calamity loan at the same time yung moratorium doon sa kanyang housing loan? Pwede ba yun na pagsabayin? Kung meron po siyang, ang question po ba ay kung meron po siyang existing housing loan and yes, kung halimbawa po to avail of the moratorium. Yes, tapos Yes, mag-a-avail po, din pwede siya ng po. calamity loan. Pwede po ba yun?
po pwede po yun, ma'am. Opo. Ayun. Okay. Opo. Posible po ito. Kaya po ito. Ayun, pwede naman pala malaking tulong yun doon sa mga naapektuhan ng bagyo, ha? O eto naman, Miss Jap, galing po kay ER Alegre. Ang tanong naman niya, gusto ko pong maunawaan. Ang sabi nyo, nakadepende sa porsyento ng total na hulog ng member ang makukuha. So bakit may interest pa rin ito? Hindi ba kinukuha lamang sa kontribusyon ng mga members ang pera? Ayun, Miss Jap. Okay. Mm-mm. Oo. Ma'am, kasi po nasa mandato po din natin, no, na kailangan po ang pera po na hinuhulog ng ating members ay kumikita. So kailangan po we are mandated po to come up with a program para po kumita po ng dividendo, hindi po natutulog ang inyong pera sa pag-ibig fund. So ito naman po ay babalik sa inyo sa pamamagitan ng dividend po. So kung halimbawa po ay kayo ay humihiram, nagbabayad po kayo ng interest rate, kayo din po ay kita ng dividendo po out of all of the loans na kinita ng pondo. In fact po, for last year po, ang ating dineclare na dividend rate para po sa ating regular savings ay 6.5% tax-free. Meanwhile po, for ating MP2, yung pong ating investment program po, 7% po yan, ma'am. Yan po ang kinita ng ating MP2 for year 2023. O, di ba ang saya ko nung marinig ko yung MP2? Gandang-ganda ako sa programang yan ng Ay, alam mo na, Miss Jap, napaka-importante niyan. Tama po. Actually, ini-encourage ko yung mga pag-ibig members. This is very helpful no? Lalo na kapag hindi ka naman magaling na mag-invest on your own. I think this is a good tool di ba, Miss Jap? Ma'am, bukod po doon, baka po nakakalimutan din natin, no? Pwede po kayong mag-contribute more than the required state na contribution na 200. Pwede niyo pong gawin yung 500, pwede niyo pong gawin yung 1,000. Kasi po, ma'am, malaki din po ang dividendo natin, katulad na nabanggit ko kanina. 6.5 po ito, tax-free. So, pag nag-mature na po ang inyong regular savings, makikita niyo po, mas malaki po ang inyong naipon at mas malaki po ang inyong kinita. That's very nice to know. Miss Jap, ano pa po yung mga additional information na gusto po ninyong ipaalam sa ating mga viewers ngayong hapon? Okay, bukod po sa calamity loan, ay gusto ko lang pong i-share sa inyo na i-launch na rin po ng Pag-ibig Fund ang ating pong online public auction. So, tinatawag po natin itong OPA. Ayan. OPA po ay ito po yung mas convenient, mas madaling paraan para po kayo ay makabili ng acquired assets property sa Pag-ibig Fund. So, Mama Rizel, if you're interested po, you will no longer go to our offices to participate in the public bidding. You can do that po from the comfort of your home. Pwede niyo po kayong pumunta sa website namin, create your buyer ID. Pag may buyer ID ka na po, pwede po tingnan nyo doon ano po yung mga nakapublish na property. By location po ito. So kung gusto mo ay sa Batangas, gusto mo ay sa Cavite, naka-ano na po yan, naka-segregate na po siya. May picture din po para makita nyo alin ba ang napupusuan mo na property, no? And then kapag ready ka na, add to cart na lang po tayo. Ayan. So very easy po. Yes, very easy, very convenient po, and very safe way of buying an acquired asset property from Pag-ibig. Apaka-social natin. Online na rin ang pagbili natin ng properties. Nako, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Jap Delmo, Department Manager ng Public and Media Affairs ng Pag-ibig Fund. Marami pong salamat! Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Okay mga kapatid, nangangailangan ka ba ng trabaho? O di kaya naman ipampuhunan sa negosyo? Tutok lang dahil makakasama natin ang Labor Department maya-maya lamang. Comment na rin po mga kapatid sa ating live stream para meron kayong chance na manalo ng 500 pesos. Sagutan niyo lang yung ating question of the day kung ano yung gusto nyong trabaho o kaya negosyo. Tapos yung pinakamalaman na sagot dyan sa question of the day natin, makakatanggap ng 500
pesos. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689328 o di po kaya ay sa 868939290. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Mga kapatid, ang ating question of the day, lalo na dun sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Ano bang negosyo o trabaho ang gusto mo? Kayo ay mag-comment lamang ha para magkaroon kayo ng chance na manalo ng 500 pesos. Punta lang po kayo sa ating Facebook at YouTube at i-share ang ating live stream. Reminder, dapat nakapublic ang inyong account ha sa pag-share ninyo ng live stream para syempre makita naman namin na na-share ninyong talaga. Ano? So, at this point, usapang trabaho at negosyo naman tayo. Nasa linya na po ng ating telepono si Ms. Cha Satumba, ang Director ng Department of Labor and Employment, Bureau of Workers with Special Concern. Ms. Cha, magandang hapon sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon din, Ms. Maricel. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa atin. Ms. Cha, pag-usapan po natin yung TUPAD program. Although, ang alam ko itong TUPAD nagsimula nitong pandemya. Tama po ba? Actually, Ms. Maricel, matagal na po yung TUPAD program. Matagal na. Naging popular lang siya sa akin nung nung pandemic. Naging familiar lang ako sa kanya ng pandemic. Pero pakipaliwanag nga po, Ms. Cha, ano po ba itong TUPAD program? Okay, opo. Actually, kaya po mas naging prominent pandemic, Ms. Maricel, kasi siguro nakita talaga yung impact niya, no? At paggawa na nangangailangan. So, ang TUPAD, ito ay emergency employment, temporary wage employment siya from 10 to 90 days, no? At nagbibigay ng minimum wage, depende dun sa kung anong trabaho, kung anong ipapatrabaho nila. Miss Cha, pwede Yes? po bang pihit lang tayo ng bahagya kasi medyo nagcho-choppy lamang po yung ating audio. Tama po ba yung pagkakaintindi ko sa inyo, 10 to 90 days yung pwedeng maging bahagi ng TUPAD program? Yes po, Ms. Maricel. Ayan, okay. Depende sa ipapagtrabaho. Okay. So, paano po magiging bahagi ng TUPAD program, especially yung mga kapatid natin na nasa lanta ng bagyo? Okay. Actually, priority po natin, Ms. Maricel, yung mga nasa lanta ng bagyo, no? Opo. At maraming pwedeng ipagawa sa kanila. Halimbawa, kung sila nasa evacuation center, yung mga mismong paglilinis sa evacuation center, pwedeng yun ay work program at sila ay masweldohan doon kung sila ay TUPAD worker. Okay. Yung mga nagluluto during doon sa evacuation center ay pwedeng maging TUPAD worker. Kahit even, tapos meron po tayo ngayon, Ms. Maricel, na partnership with DSWD. Tumutulong din, pwede rin po tumulong ang TUPAD workers sa pag-repack ng mga relief goods. Aba, so may bayad sila doon, may sweldo sila kahit na nagre-repack sila ng relief goods na sa kanila rin naman ibibigay. Kasi po, Ms. Maricel, yung kulang na kulang po ang taong nagre-repack sa DSWD at minsan everyday meron silang quota. Opo. At yun ay malaking tulong po pagka nakakapagbigay tayo ng mga 200 hanggang 300 na TUPAD workers na tumutulong sa kanila kasi libo-libo ang kanilang nire-repack, hindi lang para sa kanila, kung hindi para din sa ibang mga nasalanta pa ng bagyo or nasa krisis pa. Uy, it's good to know na yung sinabi po ninyo na kulang pala. Parang kulang din ang announcement na kailangan nila ng mga volunteer dyan. Pero kung sa bagay, kung yung mga TUPAD workers naman nakakadagdag din, na kumikita pa sila, tas nakakadagdag tulong din sila doon, malaking bagay nga naman po. Pero Miss Cha, kung halimbawa ikaw ay naging biktima ng bagyo na nasa isang lugar under state of calamity, automatic ba na pwede ka nang maging part ng TUPAD program? Pwede po siya maging TUPAD program, part ng TUPAD program. Nakikipag-ugnayan po tayo sa local government unit kasi sila po ang nag-identify kung sino ang affected. Pero kung affected po, pwede po talaga. Oo. So, kung halimbawa, ang isang tao na naapektuhan ng bagyo sa isang lugar na interesadong maging part ng TUPAD program, ano po yung kailangan niyang gawin?
okay, maari po siyang lumapit dun sa kanilang opisyal ng LGU or kung hindi, kasi ang pinakamalapit po kasi yun no? Opo. Kung barangay yan or munisipyo, tapos makipag-ugnayan po ang mga opisyal nila sa aming provincial office. Yun din po ang pinakamalapit ng provincial office namin. Tapos kasi, ang tupad po kasi ay community work program siya. So, hindi lang isang tao siya. Opo. It's a group of workers po siya. No? So, depende sa ipagagawa. Halimbawa, kung kinakailangang declogging ng canals or maglinis ng kapaligiran after the typhoon, yun po ang pwedeng ipagawa doon sa mga workers. Pero maganda makipag-ugnayan po doon sa LGU at sa provincial office po ng DOLE. Okay. So pag nagpalista na yung isang typhoon victim, for example, sa local government, na gusto na lang maging part ng tupad, paano maa-identify ng LGU na ito qualified ito mukhang hindi ito qualified? How do they distinguish or how do they decide? Ano yung mga kategorya or qualifications po na tinitingnan? Napaka-inclusive po kasi nung tupad basta doon po sa guidelines, ito po ay sumasagot po sa mga nangangailangan, kulang ang kita at nasa informal na sektor at naapektuhan ng mga kalamidad. So kung siya po ay nawalan ng bahay, nawalan ng property, ay qualified po siya. So madali lang po siyang ma-identify talaga. Pero paano po ninyo dinidesisyonan kung anong klase ng trabaho yung ibibigay sa kanila? Ito po ay in coordination with the local government kasi po sila po ang mas nakakaalam kung ano ang kinakailangan, no? So kung ang context po ay after ng isang bagyo, yun po talaga ay paglilinis. Pero kung hindi naman po yun ang konteksto, kunwari ay hello? Yes, Ms. Chow, we can hear you. Opo. Halimbawa, Ms. Maricel, meron tayong mga developmental for example, bago magpasukan, brigada eskwela. Yes. Pwede pong mag-repair ng mga tables and chairs, lalo na kung may carpentry skills yung ating mga tupad workers para po mas maging maganda ang classroom ng mga ating mga estudyante. Yung iba po ay pinaglilinis ng kapaligiran ng school or nung mga ganun po, pwede rin pong pagtatanim. So no? kung ganyan, Ms. Cha, so of course nagre-require siya ng specific skill. Kasi kung halimbawa construction ng chair, dapat marunong ka kahit na basic na pagkakarpentero. So ibig sabihin ba may assessment muna before yung ibibigay sa'yo na ikaw magkakarpentero dyan sa school? Yes po, may profile po. So halimbawa po interesado sila, nagpalista sila. May profile po sila, anong edad nila, may ano po ba ang kanilang kasanayan, ano po ang background nila. May age limit ba itong... Sige po, go ahead, Ms. Cha. Wala po ito dahil po naniniwala tayo na hindi dapat nagdi-discriminate sa age, ay wala po itong age limit. Actually, hanggang yung sabi nga ng iba, paano pag 80 years old na? Oo. Paano nga? Actually, allowed pa rin po yun, pero yung sinasabi pero sana naman ay yung ang tawag dito ay yung mas magaan lang na trabaho na kaya niya. Pero kung tupad lang, ini-encourage na po namin na wag na lang po tupad ang puntahan niya. Baka naman po may mas iba po na mas magandang magawa ng isang senior citizen na mas safe naman po, Kasi usually kapag trabaho po sa tupad, more on physical, no? Yung trabaho. Yes po. Yes po, physical. So, bakit ang sabi niyo po kanina, from 10 to 90 days, yung period ng pagtatrabaho, paano po yun nalalaman? Depende, ma'am, sa klase ng trabaho na gagawin. Okay. So, halimbawa nga po, kung yan po ay paglilinis lamang, no? Kunyari after ng bagyo, hindi naman po aabot ng 30 days ang paglilinis, di ba? So, malamang po yan ay 10 to 15 days lang. Pero kunyari, kunwari po, meron kaming partnership with DENR, yung agroforestry projects. So, umaabot po yun ng mga 30 to 90 days kasi yung seedling preparation, tapos yung maintenance po nung site, tapos so yung mga ganun po, depende po sa gagawin.
meron din kaming partnership with DSWD, yung Project Lawa at Binhi, para po to si El Nino at La Nina. So ito po ay pwedeng maging 15 days to 30 days, depende sa kakailanganin na water system or yung pagtatanim sa mga community garden. Swerte pala pagka natapat ka dun sa medyo mahaba-habang program, mas mahaba yung mo, yung salary. Pero ma'am, speaking of salary, gaano po kalaki yung halaga ng sweldo na aasahan nila mula sa tupad? Of course, it depends on the length or yung period ng pagtatrabaho. But at least para magka-idea lang po sila. Halimbawa, per day, ganun ba ang bilangan nun? Per day ba? Yes po, po tayo ang binibigay. Yes, ang binibigyan po natin, Ms. Maricel, ay prevailing minimum wage. So yung talagang minimum wage na katapat ng kahit na nagtatrabaho sa kumpanya. Ganun siya. So, opo. Kaya nagustuhan ito ng mga manggagawa natin kasi pagkatapos nilang magtrabaho, talagang yung karapatang sweldo ay mabibigay. No? So halimbawa, kung sa isang rehiyon niya na ang sweldo ay 550 or 600, opo, yun po talaga yung highest prevailing minimum wage po ang kanilang matatanggap. Oo nga pala, ang minimum wage ay depende doon sa lugar nila. Pero opo. Sila ay required din na magtrabaho ng 8 hours a day. Nagkaroon po tayo ng shift ng innovation, Ms. Maricel. Output-based tayo. So halimbawa, kung ang pinagagawa ay sabihin na natin, meron kami ma'am na kakatawa, nagawa ng daycare center. So yun ang target. So ang output nun ay daycare center, di ba? So kung magagawa yun ng 15 days, regardless of the number of hours, yun po ay makakatanggap sila ng sweldo ng 15 days. So kumbaga, paano kung beyond 8 hours yung trabaho nila sa isang araw? Hindi OT yun. As in, yung minimum wage lang yung pwede nilang makuha. Opo, pero dinidiscourage po namin na mag-go beyond 8 hours a day po talaga. Pwede sila na less than 8 hours pero not beyond 8 hours. Katulad ma'am yung pagtatanim, hindi ka naman 8 oras magtatanim, di ba? Oo nga naman, apakainit ng tanghaling tapat. Alangan namang magtanim ka ng tanghali. Opo. Kasi gusto rin namin ma'am na concerned din kami sa safety and health ng mga manggagawa natin. Opo. So kung mainit na, pahinga na muna sila at i-resume nila yon pagka medyo pahapon na, yung mga ganun po. Right. So, ang pinoprovide po natin sa kanila is sweldo, pero paano yung mga kagamitan na kailangan nila kapag nagtatrabaho sila? For example, kung kinuha ka na sweeper, ganyan, sinong nagpo-provide ng mga gamit mo paglilinis? Okay. Pagdating po sa DOLE, yung package of assistance po namin ay kasama yung sweldo. Meron po kaming binibigay na micro-insurance. Kung sakali, ayaw naman natin magkaroon ng aksidente. Pero kung mangyari man po yun, ay covered po ng accident insurance for 1 year ang ating manggagawa. Okay. At yung personal protective equipment. Depende sa work nila. So meron yung basic PPE lang po to. T-shirt, hat. Tapos kung kinakailangan po ng helmet siguro or ng gloves. Pero yung pong gagamitin para doon sa mismong trabaho ay counterpart po yun ng kung sino man ang partner. Halimbawa po, Ms. Maricel, merong mga gumawa ng water system. Yung mga pipes po nun, counterpart ng LGU. Tayo po, ang counterpart po ng tupad ay yung sweldo po. I see. Okay, Ms. Cha, bibigyang daan ko lamang po yung ating caller. Meron po kasi siyang gustong itanong sa inyo, si Griselda Infante ng Cavite. Griselda, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, Griselda. Sige, naririnig ka ni Ms. Cha. Ano yung gusto mong itanong sa kanya? Ma'am, magtatanong lang po ako kasi ako po ay natangayan ng paninda po ng bumaha kasi po umapaw yung ilog po sa amin. Ang itatanong ko po, mami, saan po ba pwedeng lumapit na pangpuhunan po? Yung mababa lang po ang tubo kasi po umaasa lang. Sa ngayon po kasi umaasa lang ako sa 5-6. Kailangan po kasi namin mabuhay. Kailangan po namin ng panggastos araw-araw po. Kayo po ay tindera sa Cavite pero natangay ng baha yung inyong paninda. So naghahanap po kayo. Malapit po kasi kami, ma'am, sa ilog, tumaas yung tubig. Kaya po,
5-6 lang po yung puhunan ko. Anong problema po ako, ma'am, kung paano ko unti-unting mababayaran. Siyempre po, ang gagawin ko po, utang naman po. Uutang na naman. Naku, Miss Cha, paano ba yun? Meron po bang ino-offer ang DOLE na mga livelihood assistance para po sa mga kagaya ni Griselda? Ma'am, Miss Cha? Yes, Miss Maricel? Opo. Yes, ma'am. Yes, Opo. ma'am. Narinig po ninyo yung concern ni Griselda. Tinatanong Yes po, lang po yes niya po. kung meron po bang pwedeng i-provide na livelihood assistance ang DOLE para po sa mga sitwasyon ng kagaya nung kay Griselda? Yes po, meron po kaming ganyang programa. Oo, Griselda, meron kaming DOLE Integrated Livelihood Program. Ito ay nagbibigay kami ng mga materyales o equipment. Hindi cash ha, pero kunwari kung tindahan yung gusto mo, yung mga produkto na na ibebenta mo, yun ay pwede namin ibigay sa iyo worth 30,000 pesos. Pero ngayon po, ma'am, binago namin ang guidelines, magiging 50,000 siya per individual. Ma'am, lumapit na po kasi ako, ma'am, sa DOLE po dito, ma'am, sa hindi daw po sila nagbibigay po ng ganun. Ng mga paninda po. Kasi po may tindahan po kasi ako, ma'am, dito lang po kami nabubuhay. Breadwinner po kasi ako, ma'am, kaya... Okay. Na lang, ma'am? Ibigay niyo na lang, ma'am, sa akin ang inyong... Miss Maricel, baka pwede ibigay sa akin ang details ni Griselda para matulungan ko siya. Sige, ma'am. Na lang, Griselda, pakibigay yung detalye mo sa ating staff. Kay Susan, siya yata yung kumausap sa'yo. Kukunin niya yung details mo para ma-connect ka niya kay Miss Cha para mapag-usapan kung ano yung pwedeng assistance na akma para sa'yo. Ano? Sige po, ma'am. Salamat Alright. po. Sige, maraming salamat sa'yo, Griselda. Alright, ako, Miss Cha, ang dami ko pa dapat itatanong kaso kinakapos na po ako sa oras. Mabilis na mabilis, pahabo lamang po. Paano pala nababayaran yung ating mga bahagi ng tupad workers? Binibigyan din sila ng mga ATM card? O cheque yun, pag gano'n? Hindi dinadaan po namin sa mga money remittance service provider. Halimbawa, Palawan Express or yung mga Emily William, mga ganun po para sigurado na matanggap po nila. I see. All right. Sige po. Marami pong salamat sa inyong oras, Miss Cha Satumba, ang ating pong Director ng Bureau of Workers with Special Concern ng Department of Labor and Employment. Thank you for joining us, Miss Cha. I'm sure malaking tulong yung mga information na ibinigay po ninyo doon sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Ako, basahin ko lamang yung ilan sa ating mga komento ng netizens. Simulan natin kay Elmer Lorenz Buwan. Sabi niya, para sa akin po, ang maganda, sigurado na tatrabaho at nararapat sa mga katulad naming naapektuhan ng kalamidad, puhunan na lang daw siguro. Sabi niya, tiyak na hindi kami agad makakapaghanap buhay. Kaya kung puhunan ang ibibigay sa amin, alam namin kung anong klase ng hanap buhay yung nararapat daw sa kanila. Ayun. Tapos si Maylene Santos naman, ang sabi niya, Maylene Santos Verba, maganda raw siguro ang negosyo ng pagtitinda ng merienda sa umaga at sa hapon. Parang ginutom ako dun . Sabi naman ni Solly Del Rosario, para sa mga nasalanta ng mga bagyong nagdaan, ang magandang hanap buhay na magbibigay sa kanila yung dati nilang kinabubuhay. Lalong-lalo na ang pangpuhunan o kaya yung madaling mapagkakitaan. Sabi naman ni Cora Palulay, para sa akin po na senior citizen, ang pwede ay magtinda na lang sa bahay ng sari-sari para hindi ma-stress. Ayan, pero eto na, babasahin ko na ang nagwagi ng 500 pesos. Eto, ang nanalo ay si Anthony Papelieras. Naku, congratulations sa iyo, Anthony. Ang kanyang mensahe, ito Sabi ni Anthony, mas okay na ialok sa mga nasalanta na trabaho ay yung food pack staff ng DSWD branches. Sila mismo ang maghahanda ng mga ipapamigay na food assistance sa mga binagyo, despite na naranasan na nila ito
Tapos, magkaroon din ng collab ang DSWD at TESDA para sa financial subsidy sa mga binagyo na ialok ang livelihood program na may sahod para makatulong sa kanila at makadagdag kaalaman din. Naku, yan na nga ba yung sinasabi ng Dole kanina, Anthony? Tumpak ka dyan. Dahil dyan, nanalo ka ng 500 pesos. Congratulations, Anthony! Naku mga kapatid, alas 5 na po ng hapon. Kita-kits ulit tayo mamayang 5:30 naman ha. Sa totoo lang, 5:30 po yan ng hapon. Mapapanood kami sa 1PH Signal Channel 1. Of course, maririnig nyo rin po kami dito sa Radyo 5. So wag na kayong maglipat ng channel ha. Magstay lang kayo dito sa 105.9. Dito na po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, abangan nyo ang Sagot Kita Aplikante Serye. Makakapanayam ni Cheryl Cosem ang senatorial aspirant na si Kiko Pangilinan. Sa ngalan po ni Cheryl Cosem, ako si Maricel Halili. Sagot Kita.